drafting phase. Sa drafting phase, papasok na tayo dito sa game number 3. Pag nakita mo yung first pick, Di Oh, ba? ito na Yun, naman, tayo na naman to. Sige, sinong sa tingin yung first pick ng Falcons AP Bren? Ako, Soyo. Well, ayan, makikita natin. Open yung Matilda Alpha though, so I think Hindi. Matilda. Naban. Matilda. Suyu yan. Suyu yan. Possible na tanggalin ng blacklist yung Suyu unless may isa pa silang naka-ready na strategy laban dito. Pwede pa rin naman nila i-replicate actually yung Alpha as long as they're able to find a partner, maybe something like a Rafaela on Burns, or maybe a Joe para may huli sila dito sa Suyu ng Falcons AP Bren. Or if wala, might as well tanggalin na lang ng blacklist yung Suyu. Yeah, and I think maganda din na i-consider yung Luli for, I think, Haji. Sa Siya two yung mas, sides, no? Eto na. Parang iba yung narinig kong hero. Gatot. Gatot. Okay. So still, ano talaga nila? Kasi game 1 ginamit nila, game 2 ginamit pa rin nila, game 3 gagamitin ulit nila. Papipiliin sila. Pinapili yung blacklist or mas strip nila Alpha ba or Suyu. I think the better choice is the Alpha. Yeah. Bigay mo yung Suyu kasi hindi ganun kaganda maglaro ng Suyu versus the Gatot. Madali ka ring hulihin. Yung Alpha kasi pag Gatot kapag hinuli mo, parang ikaw pa yung mapapasama eh. Kasi parang 2 seconds, parang natutuwa ka, tinot mo yung Alpha. Pagkatapos ng ano? Sakit. Masakit. True damage din yung dinidish out ng Alpha compared to the Suyo na... Ayan. Ayun, napili na nila. Tsaka si Khalid. So, ibig sabihin ba nito, parang kukuha na rin yung hero for Flap TZ. Pwede pa sila mag-edit kasi kanina binanan sila ng edit eh. Arlot, maybe even the Cho para sa FCAP. Or kuha sila ng mage para di sila maubusan kasi wala yung Juicin. So, I think Paramis, Vexana, Aurora, those three are top picks for FCAP. Even Vex, forlorn. maybe Haya. Oo nga pala. Sa mga hindi nakakaalam guys, nung noon pa, talagang nagpakilala si Kyle TZ sa kanyang Fanny. Yeah! Oo nga, no? Hindi binabanan sila Hindi ng na siya, Fanny. nagbago na talaga yung prioritization sa Super Assassins. rare kasi nilang effect niya. I think once lang natin nakita si Kyle na mag-funny nung regular season. Maybe once or twice. Yeah. Pero sobrang rare kasi natin makita yung FCAP na gumamit ng funny. May inside joke pa nga dati na nire-request talaga ni Kyle TZ to na parang, coach, sige na. Funny pakatake naman, mo yung oh. Funny naman. Kasi ano din, may pangit din yung track record nila pag nagpa-funny yung FCAP. Pero overtime na naman na nagkaroon ng success talaga yung funny ni Kyle TZ. Pero now nanakaw yung Paramis from FCAP, nakuha to ng Blacklist International. Maybe tanggalin na nila yung ibang marksman kasi first pick din naman yung Blacklist sa second phase. Tingin ko magbaba ng Ruby yung FCAP just so that medyo ma-ensure nila na walang magiging hero, quote-unquote, si Oheb. Pagpasok dito ng second phase ng draft, I think Nathan also is a possibility just so that malimit yung heroes na meron si the Filipino Sniper. Oo, so ito binana nga yung Nathan. So other ban for Blacklist International was yung Edith. So ayaw talaga nila ng counters dito against Khalid lalo. Since pang front and the Arlot. Yeah, that's a good heads up ban kasi meron na silang Khalid and kung kukuha sila ng marksman dito sa fourth pick, masama na makuha ng FCAP yung Arlot. It's good against Suyu, good against Netherrealm kasi pwede may final slash either yung Paramis mismo or kapag nagamit na yung Netherrealm tsaka mo sila isa slash, madi-displace. And naturally, it's a decent laner against the Khalid. Yeah. If hindi baba ng FCAP yung Ruby, I think pwede siyang kunin ng Blacklist International tas flex na muna. Oo, gold, no? Pwede Gold kasi or Rogue kasi wala pang Medyo hero support. maganda siya against Fanny din minsan kasi Yes. natatimingan yun eh. Pag napadaan ka lang, tapos tamaan ka ng second skill. Ito sabi ni Few on the key to his longevity. Hanggat may naniniwala sa akin, maglalaro ako, ipapakita ko sa kanila na yung tiwala nila sa akin, di ko sasayangin. Yeah. Alam Grabe, mo, no? ang ganda nito, may narinig din akong wise words galing kay Mitch Liwanag noong mga nakaraang araw. Sabi niya, kailangan mo daw i-goal to not disappoint those who believe you. Yes. Kasi Kasi, natin talaga yung naniniwala. Yes. kasi iba yung lakas pag may alam mong naniniwala sa'yo. Yep. Tama naman. Kaya kayo guys, pag may naniniwala sa inyo, huwag kayong magsinungaling. Malalim ang hugot niya na. Pero speaking of malalim hugot, alam mo pwedeng hugutin ng Blacklist dito yung Grok. Grok or Cho. Laban dito sa Fanny para na may nanggugulo sa jungle dito ng FCAP. Pero again, pwede pa rin naman yung Ruby. Kunin na nila yung gold lane. Hope stands with you. Ay, akin, wait, Cho. Cho. Ang ganda nung binigay sa atin na statistics kasi pagkagamit ng Blacklist for Lord JM yung Khalid, nananalo sila. Mas maganda yung parang, although mababa pa naman yung pinaka-count natin for the matches, pero pag kay Perks siya,
pero nailatag naman na yung Cho, pero hindi pa natin alam eh. Yan, di pa rin natin alam kasi flexible pa rin talaga at the end of the day. So now FCAP have to play around these matchups. Di pa rin nila alam kung ano yung gold lane ng Blacklist. So medyo blind pick to for their side. Might as well go for the safest choice. Nandiyan yung Claude. Claude, Melissa even is Yeah. decent for FCAP. Pwede pa nga sila magharit eh. Or kung nila sila kumuno, Grok, no? Yeah. Grok, Ruby. Wait lang. Actually, Terizla kaya ulit? pwede. There is a versatility. Yeah. Mas going Ruby yung Grok Dasha. Claude and Ruby. Ruby. Sila yung kumuha ng Ruby. Yeah, kinuha nila yung Claude Ruby. And then, I think 1-1. Kaso may Fanny. Alam mo Pero yung, may Faramis ha. alam mo yung picks dito nung dalawang natin, na dalawang teams, parang flex yung post 5 tsaka i-explain na either way parang maganda kung saan pwede. ilalagay. Yeah. Anong hero ni Oheb dito? Harith, di rin maganda. Mahirap mag-harip Bea dito. na lang yata yung safest Bea, bet. kaso Gatot Ruby yung kaharap niya. Lunox, I think. Mage, no? Pag naglunok sila though, I think ina-expect yun ng Falcons AP Bren. Kaso wala ibang option eh. Unless mag-fighter gold lane sila dito. Kaso wala yung Ruby. Alice, Freya. Freya. Gulantang ka talaga kapag nag-Freya yan. Masha Gold. Shoutout kay Masha Umi. Harith. Harith. So, ayan. At isa din sa statistics na nakuha natin. So, mataas pala talaga yung winning percentage ng Falcons AP Bren if they use yung gatot. Either way kung kanino mapupunta. So, kakaibang draft ang nakita natin from both of our teams. Ang question mo dito is who wins the early or who's the better draft? Ang kailangan na isipin ng Blacklist International dito, kailangan nilang protektahan yung Harith sa, Yes. sa early game. Kasi medyo potent yung roaming trio mid ng FCAP na Fanny, Mabilis. Vixana, Ruby. If maprotektahan ng Blacklist International yung kanilang Harith, pwede nila gamitin ito sa mid game to be able to snowball out of momentum. Tingnan natin kung magkakaroon ba talaga ng snowball o mapipigilan. Sino nga ba talagang team ang unang masasabihan ng match point? Kaabang-abang ang ating game number 3. Sino ang magwawagi? Casters, pasok. An all-one score para sa unang tapat ngayong playoffs ng Blacklist International at Falcons AP Bren. Pero tanong nga, sino nga ba makakauna sa match point? Burrito at Tina pa rin ang inyong mga kasama para sa game number 3 onto the upper bracket semifinals. Alam mo, ang kabang-abang dito, mga heroes din, ng mga comfort ng mga players na nakikita natin ngayon. For example, Kyle TZ, noong mga panahon ng mga nasa amateur scene pa siya, di ba? Ayan na talaga yung ginagamit niya. Yan na talaga. Naalala ko mga Alpha Esports Pro Days pa yun. Tandang-tanda pa natin. Tagal na nun, di ba? Tsaka, ang isa sa maganda dito is na ano nga yung history. Sabi nga nila Midnight, ito yung hero na pinapanalangin ni Kel na, Coach, Fanny naman please. Paisa naman ako ng Pani, And no? gradually nga, nag-improve din when it comes to the statistics kapag hawak nila yung Fanny. Especially na nag-revolve na tayo onto the season sa Assassin meta. Sobrang pasok na pasok. Playstyle man yan, auto-draft man yan. Pero isa sa suwak sa banga pagdating sa mga pick-off natin dito is the interchangeable post-5 and XP na mga heroes. Pero sa ngayon, si Perks ang gagamit ng Cho onto Rome. Naalala ko rin yung show na yan. Naalala ko, RSG days, mga Onyx days pa, di ba? Si Grabe. Perks, ginagamit na talaga at isa sa mga heroes niya, ang isang show. Ganon din naman. Perksiva pa siya nun. Perksiva pa siya nun. Ganon din naman si Oheb, di ba? Yeah. Parang mga season 7, season 8. Ay, naku, talaga nagbabalik ang mga hero. Pero bumalik din. Si Carl TZ. Binalikan. First blood. Grabe naman yung pagbalik dun. Diba? Nung Falcons CP Bren, a powerful first blood here na masesecure. Habang sa top lane, may cancer or mayroong cancel nga ba? Okay, ngayon si MP The King ay kailangan umatras. Ang problema nga lang, wala na siyang aatrasan dahil si Few ay nakuha na siya. Grabe nun. Nakita natin ngayon yung very aggressive movement sa mapa. Dalawa agad sa listahan at hindi sila magtatantan doon. Ako, ayaw talagang tigilan dito ng mga bees. Literal na nagiging bubuyog kasi talagang pinupulutan nila Oo. dito ang mga members ng Blacklist International. Pag sinong lumapit sa hive nila, pinaliligiran nila. Pinaliligiran, pinagtutulong-tulungan. Ini-sting agad nila eh. Nandun na naman ang lason ng Falcons AP Bren. Pero ngayon, ay nakita pa rin naman natin na medyo pumahinga. Pareho kailangan mag-purple buff muna
Suyo, and the Fanny. Pero speak of which, andyan na pagsilip ni Perks, just making sure na nandyan pa naman si Kyle TZ. At nung na-ensure niya na nandyan pa, para may pagkakataon pa tayo dito sa turtle na to. Okay, nagpa-level 4 din lang si Perks dito Yeah. sa may gitna. Ngayon si Pio magiging pwede rin ang flicker na gamit din. Pwede bang Hatap? ang goal nga ba Ooh. dito ng Falcon Save yung makakuha pero nailigtas siya. With that, Nether Realm, habang pasok din si Lord JM, Abbot of the Guardian, pero doon lamang tumama yun sa mga germs. Pero nakuha pa rin naman ang pagong. Okay, ang agang nagsialisan ngayon ng mga agents. Nakuha naman ni MP Daking yung malaking neutral objective that early. Pero definitely yung AOG doon ay medyo nag-miss out. But remember, maaga pa rin naman and most likely hindi mo naman gusto mag-all out agad. Mag-all-in team fight in this kind of situation. 3 minutes into the game, may pa konting pabor, may konting lead na na-establish ngayon ang Falcon Save Ben 3-0 on the kill score. And checking out the items, wala pa namang may buo ngayon na core item pero buong-buo ang loob nilang pumwersa dito kay Flap TZ. Ang habdi talaga ni MP, no? Pero ngayon ay nakatakas siya habang si Kyle TZ Mga nandun yung banda. mga cables. Pero hindi na siya mag-attempt. Alam niya na available na yung dalawang dash mula dito kay MP the King. Si Perks ay nakaantabay din lamang doon sa may bandang itaas. 3-0 lamang pa rin ng Falcon CP Bren in terms of kill at hindi rin namang kalakihan pagdating sa gold. Yeah, and ngayon for Blacklist International, they're trying to control ng alam din yung mga movement pero sila yung makokontrol. Ayan na yung control mula sa Falcon CP Bren. Bilis. Isang mabilisan lang, tunaw kaagad itong si Haji at may dalawang bet na to Bawal kang pumikit kasi baka mamaya ikaw yung mapilit na mapitas dito. If you're on the side of the agents, pero para sa mga bees, ito ngayon yung pinaka-busiest season nila. Ito yung busiest na gusto mo na magkaroon ng early snowball yung Fanny mo. Early kills, early pickoffs, at bukod pa doon ay napakaraming nakaabang na panghuli dito for Falcon CP Bren. Oo nga, no, kung iisipin mo kasi again, isa sa mga pinapangontra talaga kapag merong Fanny ay ang isang show. Yeah. Kaya lang ang sinisiguro naman dito ng Falcon CP Bren, bago pumasok itong si Kyle TZ, nakasipa na or kung hindi man nakasipa, wala sa magandang posisyon itong si Perks. At ang laki ng tulong na ginagawa dito actually ni Ogwen, Exactly. which is, ayan, no, tinan mo, hinahawakan niya yung mga bush na Oh, pwede nga naman tumama pa. puntahan dito ng Blacklist International. Kalahati yung buhay ni Perks, hinahabol pa rin siya dito ng Eternal Guard. At mukhang itutuloy dito ng Falcon CP Bren. Itong Ay, pag-uumpa. umaabot! At si Lord JM, tinamaan lang yung mga bakterya doon habang Abbot of the Guardian. Mga microorganisms naman at tinamaan dito ni Flap TZ. Ngayon, Ay! atrasan ang Blacklist International at ng Falcon CP Bren. Si Perks lang ang namatay. Si Perks lang ang naging kabayaran. Imbes na yung mga germs ang namatay, nag-disinfect, nag-disengage muna. Nag-disinfect lang. Oo, nag-disengage muna dito ang mga agents. Pero para sa Falcon CP Bren, I like that you mentioned si Ogwen. Sobrang crucial or key player niya ngayon na ma-prevent na maabot si Kyle TZ. Lagi at laging yung mata niya nandito, hindi sa lupa, kundi kay Perks na nga lang din. Kaso nga lang, yung mata rin ni Oheb ay nasa kanya, 3 laban sa isa! Tinamaan ng Toad and Flap TZ with a kill. Andito pa yung dalawang members mula sa Blacklist International. Naghahanap si Haji dito. Yung poke ay hindi tumama dito kay Oken. Ngayon, ifo-force ata nila na magamit yung Purify. Nandun Lalalim? yung Bond. Wala rin naman siyang Nether Realm dito. Nakasipa na si Perks. Revitalize. Pero hindi sapat yung kanilang damage. And makakaligtas pa rin ang magkabilang panig. Grabe din yung pang-box out doon ni Flap TZ, no? And right now, onto the top lane, sa bayang Kaltiz and Lord J, medyo may eguls. Pero ang goal niya lang naman doon ay somewhat ilimit yung pag-angat ng minion wave na kanina pa sinisimulan at gustong tapusin Lord J yung top lane at hurt dito for Falcon CP Bren. Pero sino nga ba una matatapos dito? Nag-layup na naman! Na finally tumama and Ogwen ay nakakuha ng kill. Napakaganda na naging skill management doon ng Falcon CP Bren. Nakakatakot ito. Pag naulit yun, malamang sa malamang may something talaga eh. Hindi ito yung gusto mong pait-bulaga sa'yo kapag sumasalubong ka. Oo. For Blacklist International ngayon, they need to show us kung kailan nga ba yung magiging time nila to shine. Kasi sa ngayon, sila ngayon yung nasa cons at pros ngayon for Falcon City Brand. 7-0 kill score, Burrito. Ang sakit na rin mga soul save sever dito ni MP MP the the King. King yung hold.
And yung washing nga, di ba? So, ngayon naman ay titigan lang muna si Black TZ. Kung sino man ang pa-frontline dito mula sa Blacklist International. Ikatlong pagong ay available na rin. Gwen, nag-aaral ng atake. Isa lang nahuli doon. Ang King nakatakas din. Sipa pa. Si Perks ay makakasipa nga ba? Hindi pa niya nagagamit kasi nga wala doon yung rightest target. Sumama na si Super Marco dun sa party. Okay. So, inaabangan lang ni Perks. Inaabangan din kasi nila yung slicing and dicing dito ng MP The King eh. Grabe kasi mang chop-chop-chop yun eh. Yung mga washing talaga. Oo, wait pero lang, ngayon, sino nga ba macha-chop into pieces ng Falcons AP Brand? Sila na naman ngayon nasa offense side. Dedepensa ngayon ng Blacklist International. Lalapit ng konti dito sa pagong. May conceal, pero may mahuli nga ba? Mukhang wala muna sa ngayon. Hinahanap nila si Kyle TZ dito eh. Sinisave lang talaga pero walang tinamaan. Nagpulasan muna dito ang Blacklist International to yung taunt. At si Kyle TZ magtatagumpay dito sa pagong na yun. Habang nandun din Tinamaan yung ng return Lord! of guard sa may gamit na ng NetherRealm. May nakakuha ng kill. Si Perks naman ngayon ay umaabante din. Super Marco ay patras. Andito na yung Rondal mula sa Blacklist International. Lord Habang si Lord JM. JM na ipagsabayan sa dalawa. He takes you down pero nakakuha din ng bawi dito si Kyle TZ. Dalawang mamamatay para sa FCAP at isa naman para sa Blacklist. Grabe yung naging palitan natin doon. Sobrang ganda nung pag-dive in doon ni Lord JM. He definitely knows who to target and that is going to be few. Pero sa kabilang banda naman eh, medyo, sabi natin, nagkagulo-gulo naman ang targeting ibang mga na-retain na members for the agents. Katulad nila Haji na eventually ay nasacrifice nga doon sa naging skirmish sa Turtle. Pero kung tatandaan din naman natin yung ganitong mga pambiglaan ay pwede pambawi ni KTZ! Ay, grabe yung mga cable. Ladies and gentlemen, ito yung na-miss ni Kyle TZ. Sabi niya, Coach, pagamitin mo naman ako ng Fanny. Ito pala, ilalabas pala nila dito sa upper bracket semifinals. Sabi si Oheb at si Perks ay kailangan na rin umatras. 9-2 ang ating score. Flap TZ naghanap din na magiging next sa target. At naka-ready din ang mga bees sa Sa baba, pag-responde din sa may bandang itaas. Ang daming mga nangyayari sa mapa. Meron sa baba, meron sa taas. Tututok sila Perks. Tinamaan. Kaso siya yung tututukan. Nandun yung Ton, may hatak. Ako po. Let's see kung makakahabol ba. Pero buhay pa rin si Perks. Kailangan niya mag-recall paalis dahil nga naman ang liit ng kanyang buhay. Hindi Super bitawan Marco. yung top. Okay. Okay, nandito. Hindi nila binibitawan. Look at positioning for Falcons AP Bren. And Oheb knows that as well. Kaso nga lang, sabay-sabay kasi yung nangyayari sa mapa. Dito magaling ang Falcons AP Bren sa pagbabalanse, pero walang balanse! Si Kyle. Buti nila merong shield pero nandun si Black TZ. Nakaltukan doon sa may bandang itaas. At si Perks ay kailangan na rin umantras. Nagamit yung kanyang conceal. 8 seconds bago mabuhay yung unang lord ng laban na ito. At nakakalamang na pagdating sa control ng Falcons AP Bren. Magsasigh of relief pa lang dun eh. Kaso nagulat siya. Hihinga pa lang siya, biglang may abot of the Guardian, biglang pang follow-up si Black TZ. May kumaltok galing ibabaw eh. And that is the clear intent na gusto talaga mangkaltok lang dito ni Flap TZ. Ngayon, kumukonekta na yung Avatar Guardian. That is quite scary kasi ang ganda na nung layer, nung timing. Pero timing is everything din dito para sa Blacklist International. Kaya ang problema, alam nila na walang flicker itong si Perks. Ayun, nagamit na rin yung NetherRealm. NetherRealm. Pagalingan nilang remedy rito. Nag-dive in. Pasok din si Perks. Lane save with Lord JM. Pero Oh! si MP The King ang magwawagi doon. At nakakuha naman din ng isang kill dito ang Falcons AP Bren. Okay, pagkakuha ng Lord, escapo muna. Pero para sa Falcons AP Bren, medyo sabi nila, okay lang. Bawi tayo doon. Nabigla sa mga pagpasok doon sa mga member. At napakaganda ng timing finally doon ng NetherRealm. Yeah. That is the layer that we're looking for the agents right now. At ngayon, yung code nila ay buo na naman muli. And ngayon ay para sa Falcons AP Bren, mabilis silang matutunaw yung Lord. Mabilis pa rin naman nila mapipitas ang kung sino mang nahihiwalay. Pero problema, nagigets na ng mga agents kung paano yung nagiging sequence sila sa pag-layer at pag-soak up ng damages. Yun yung sinasabi ni Coach Arcadia nung kahapon no, na parang mahal mo kasi ito. Di ba pag tinakbo Ay, lang oo. yung Soul Sever, para kang naghampas tapos retribution. At yun nga yung tumama para dito sa Blacklist International. Sobrang kailangan mo siyang tignan na maigi. Oo. We have to put MP The King under a microscope kung paano niya ginagamit yung suyo na to. Remember, makailang beses pa lang naman nagagamit to. Pangalawang araw ng ating MPL playoffs. Pero ganito ang klaseng suyo din, yung ilan sa mga talagang nagiging lason pagdating sa mga laban natin. At ngayon eventually, makikita nga natin kung paano rin na ma-maximize pagdating sa mga Lord, hindi siya Lord Dance Lord Steel.
And yun nga tsaka ang ano no, kumbaga kung ikukumpara din natin sa mga international tournaments, mataas ang contention rate talaga ng isang Suyo. Suyo. At yun Yeah. yung nagiging rason. Pero ito, kaya pala lamang ang Falcon Savior. Look at the damage dealt. Lamang Topping na the lamang. charts na naman. Di ba si Kantisi dito? Yung tatlong dilubyo ng Falcon sa AP Bren, Caltisi, View, and Super Marco. Tatlong core damage dealers right now. Kahit nga si Few alone, pumupwersa nga ng Eternal Guard, sobrang laki na ng damage. What more pag nagsama-sama pa sila? Okay, ngayon, magsasama-sama din dito ang Blacklist International. Wasok na si Black TZ habang nandun Nag-dive din yung dive mula dito kay Lord JM. Double kill na kagad Ogwen? mga Kanditi. Pero dito si Ogwen, namatay din si Black TZ dito. Evan the King ay nakakuha na nga ng double Okay. kill. Andun din yung Super hanga mula Marco. kay Ogwen. Pero dito na si Super Makmak. Mga normal hits ay nagamit na nga rin niya. Pero sabi ng Blacklist, atras muna tayo. Grabe no, inaantay ko dun kung papasok habol ba sila Super Marco at nakita ko ready naman yung Blazing Duet. But a call here for Falcon sa AP Bren ay kumalma, mag-antay, pero hindi na mag-antay si Caltisi, tatarget na naman kay Epi the King! Sabi ng control, pero nandun yung washing-washing mula dito kay MP. Atras din lamang Daming itong si copy. Kyle DC. Hindi na rin kasi alam kung ilan ang nakaabang Nagtatago. doon sa Blacklist International. Nakita lang niya nung pag-atras niya na nandun pala sa gitna. Na-realize niya. Okay, mga what ifs. Pero ngayon, wala na munang magiging what if. Kailangan ibigay ang best. At kailangan din natin makita yung the rest na iyahain pa sa atin ng mga agents. Right now, sila yung medyo nahuhuli on the kill score. 13-4. Hawak pa rin ang Falcon sa AP Bren ang lead. Even on to the overall objective, ay check na check yung mga tore. Marco. 4 na ang natanggal. Pero sino ba matatanggal? Delikado ata na kapag Winter Crown! Crucial Nakaligtas! Winter Crown from Super Marco at nagamit na rin yung Abot of the guard Abot of the guard jam mula dito kay Flapting Sea. Legendary na itong si Kyle. Ngayon naman nilapag yung Zaman Force. Atras muna si Ohem. Ang nagiging frontline dito si Perks at si Lord JM. Pero iiskapo Grabe. na rin ang mga members from Blacklist International. Lord is up for grabs. 3,000 halamangan sa Falcon sa AP Bren at pwede na sila pumesto rito. Nasubukan na naman yung kabilisan ng buy and sell dito ni Super Makmak. Ah. Dito lumalabas yun eh. Talagang nakita natin kung paano rin talaga nag-layer, kung paano, gaano ka-importante yung ganong klase ng mga clutch moments. Pero ito na nga lang din muli tayo sa panibagong Lord. Nag-dive si Caltisi kay Lord JM, pero yung Lord buhay pa. Okay, nagamit na yung control dito habang si Lord JM ay umatras. Sinukap lang niya yung mga damage. Kung sino nagamit na rin ni Omen, sino magiging target niya. Pero si Haji ay nandun. Hatak ay nagamit na nga rin niya. Pero si Kyle TC ang Wow! magwawagi doon sa retrihan. At doon dito naman natin kay Fatih Hill. Mamamatay din si Lord JM. Hahabol! Ito na ang bawi. Ito na ang laban. Epi the King ay nakakuha din ng isa. Pero control mula kay Kyle TC. Atras muna siya. Hinabol siya dito. Epi the King pero nandun. Yung pagbawi. Huwag yung tropa ko. Sabi dito ni Ogwen. Apat ang napatumba. 4 para sa isa. Falcon sa AP Bren nakakuha na naman ng multiple na advantages sa nangyari doon. At bukod pa doon, nakita rin natin kung paano nila pinoprotektahan ng isa't isa. At ito yung essence ng 5v5, ito yung essence of a Wala. teamwork. Si Haji ang matitira para dumepensa. Mabubuhay na rin naman sa ilang segundo lamang sila Lord JM, pati na rin sila Perks. Pero ang problema ay halos lahat ng linya ay sakop na ng mga beasts. Okay, kompleto ang mga skits dito ng Falcon sa AP Bren. Kompleto ang mga ultimates. Any moment din pwede pumasok ito Mamadali si Marco. even si Ogwen. Si Marco ay minamadali. Natunaw na nga at napabagsak. Yung Tori dito sa may bandang gitna. Mga base turrets na natumba. Ang isa na lang ang natitira sa may itaas. Depensang matagumpay naman para sa Blacklist International at hindi nakapagtuloy-tuloy dito ang mga bees. Nakadepensa man sila pero napakalaki nung dagok na dinala sa kanila. Oo. Nung Lord na nakuha ng Falcon CP Bren, hindi man nakarekta sa base nila pero look at the damage ng instill. Sa bawat sulok ng mapa, all we see right now is a minion wave at yung mga miyembro ng Falcon CP Bren na nag-hunt down sa kung sino man lalagpas dito sa linyang to. Nagtatalaga sila ng mga checkpoint site at yung mga checkpoint na yun ay hindi mo na gustong daanan ng Blacklist International. Eh, no, grabe yung ginagawa ni Flap TC, no? Magcha-charge lang siya, tapos pupuntahan niya kung sino man ang, kung ano man lugar ang kanilang dadaanan, para nga naman threat talaga dito sa Blacklist Iron International. Fist, eh. O Yeah. ayaw talagang palapitin
Pero hindi pa huli ang lahat ito Hindi para pa. sa Blacklist International. May Pupunta pag-asa na tayo sa late game and mararamdaman na unti-unti yung damage ni Oheb. And checkan natin kung ano nga ba yung pwedeng maging layer para sa Blacklist International. Hindi naman imposible mabaliktad ang laro. Pero ang problema dito is maaga kasing nawawala yung mga damage dealers. May mahuli mang maganda si Perks, may mahuli mang maganda si Lord JM, pero ang problema naaabot yung pinakalikod. Okay. Nakakapag-retain ng advantage. Speaking of advantage, ito nga ba ang advantage nila? Wala, hindi nakasipa. Hindi nakasipa dito si Perks. Hala! And this time, nagamit na rin natin si Kyle TZ. Makakuha ng isang legendary na. Itong si Kyle TZ, nakadalawa. Hinahabol si Lord Hindi JM. Andito pa si Kyle, meron pa siyang energy. At ngayon may energy pa ba si Lord JM na mumatras at humabol na rin ang mga members ng Falcon Save Nagpapahabol na lang siya. Nagpapahabol at nagbabuy time na lang itong si Lord JM. Pero sapat ba yung energy? Sapat ba yung damage ni Kyle Oh! TZ? Grabe! Apat na itong umabol sa kanya. Kabisado niya kasi taga dito siya. Grabe. Pero lahat inikutan niya, lahat ng iskinita, lahat ng shortcut, lahat ng pwedeng daanan, dinaanan na ni Lord Jim. At makakatakas pa rin siya sa kamay ng Falcons AB Bren. Buhay pa rin. Sumuko na rin ang Falcons AB Bren. Sabi nila, hindi natin kaya habulin yan. Naka-skateboard yan. Pre, naglalakad na Grabe, tayo eh. nag-skyway na, nag-NLEX pa, nag-SLEX pa. Lahat na dinaanan talaga pero dadaanan ngayon ni Lord JM ang pinakamaitim na yugto ng kanyang panahon. Kailangan niya umatras. Ngayon naman ay i-reset lamang itong Lord na ito. Round 2 daw, round 2. Okay, nakauwi na si Lord JM sa kanyang panig. Pero may isang ma-attack na force agad dito ang Purify para kay Haji. Pero yung ganong klase mga pagsipa kay Perks kanina ay mas kailangan ng pag-igtingin, mas kailangan ng kumonekta. Kasi kung hindi, baka ang Falcon sa Bren ang kumonekta diretso sa kanilang base. Yun ang problema dito. Na again, bukas na yung gitna at doon sa may bandang ibaba. So any moment ay pwedeng i-expect ng Blacklist International yung mga split. Ngayon alam nila, nasa taas. Nasa may bandang itaas si Kyle TZ. Magugo ata Oo. sila dito. Lalalim yata dito ang ibang mga member kaso nakakabalik to agad eh. May Bilis. mga kable. At yung bilis at yung galaw at liksi ngayon ang isa sa kalaban talaga ng Blacklist International. Sa ngayon, hindi sila pwedeng lumalim ng gusto at tumagal, especially na inaangat pa unti-unti ng Falcon Safety Bren ng mga minion wave. Pero ang pwede nilang gawin, especially right now, is makita Babante yung na. pwede maging high risk at high reward na play para kay MP The King. Okay, nakita na nila. Nagamit ng isang dash mula dito kay MP The King. Tumalo na si Lord JM. Agent Sansor naman. At ngayon nasipa. Nasipa si Kyle TZ at si Oh! Owen makakuha ng kill. Ngayon yung Lord ay buhay pa rin. MP The King ay nakuha na nga ito. Ngayon tuloy-tuloy pa rin. Ang pagsugod ng Blacklist International. Dalawa Ayan na na! pa. And this time ay babawi Si din. Lord JM. Ang bagong si MP Bren. Lord JM napakatapang talaga. Pop na yung immortality dito para sa si MP The King. Pero makakatakas pa rin si Sinusundan! Super Pakpak. At si Ogen ay umaatras. Lumalim! Tumatay ang Blacklist doon sa base ng Falcon Safety Bren. Ito na ang bawi ng mga agents. Apat ang matatanggal nila. Mabubuhay na rin naman sa ilang segundo si Kyle TZ. Makakatulong sa remaining member na si Super Marco para dumepensa. Ngayon, dire-diretso lang ang tingin. Ayaw na nilang kumaliwat kanan, Burrito. Kanina pa nila inaantay yung pinakamahalagang sipa ni Perks ay kumonekta sa isa. Ngayon Lord Jim ay nagdenda rin. Pero sila mga minions si Kyle TZ naabangan din yung tamang pagkakataon niya. Pero nandun yung cutthroat. Pero sapat ang kakayahan ng Blacklist para tapusin ang laban na yun. Match point para sa Blacklist International. Wow! Rinig na ramdam. Ayan, pinagsama ko Rinig na. na ramdam pa. Ang gigil, ang saya ng mga agents. Pero sa grabing tinik ng laban na yon, hihimayin yan sa atin ng mga tropa natin sa Infinix Game Tambayan. Oh wow! Grabe, nagising ang dapat na magising sa Blacklist International. They just needed one team fight. At yung team fight na yon, sumakto pa. Dun pa may Lord. Yung team fight na kinakailangan ng Blacklist International para baliktarin ang kwento ng game number 3. Yun yung team fight na pinaka nagmamatter. And hindi ko alam, hindi ako sigurado kung sino yung mag-MVP, pero shout out and props to Lord JM. Yung naging tema ng kwento ni Lord JM dun yung sinuyod ang distrito ng buong mundo. Strolling in the park. Yes. Kaya ano lang siya, para siya nag-me time. Kailangan ko lang ng sarili, ay kailangan ko lang ng oras para sa sarili ko. Divine! Diba? Ganun yung nangyari. Kaya naman siya ang ating
MVP of that game, Lord J. Mo Khalid. Parang grabe yung naging buy time niya na umabot pa sa point na nabuhay na yung mga kakampi niya. Inikot niya, dinetour niya tayo sa Land of Dawn. Ang ginawa ni Lord JM, gusto ko lang balikan na. Kung babalikan yung mga 18 minutes yun, 18th Yes, minute yes, yes. mark. Probably makita natin sa highlights. 17 to 18th minute mark. Yung ginawa ni Lord JM, inikot niya yung Lord Pit dun sa may top lane. Bumaba siya, dumaan sa purple buff, tapos lumabas doon sa top lane. Tapos, umikot ulit papunta ng bot. Kala mo hanggang nag-marathon na. Nag-spawn na yung third Lord. I think that was the third Lord of the match. And nagkaroon na sila ng response. And what's beautiful about what Lord JM did is not only did he buy time for his team, crucial yung pagkakatama ng Raging Sandstorm Yes. against Kyle TZ. Ang nangyari, nung tumama yung Raging Sandstorm niya, nakapag-flicker in si Perks, nasipa with the Way of the Dragon, and they led na nakuha nila yung Lord na yon. 3 or 4 na membro yata ng Falcons AP Bren yung napabagsak ng Blacklist International. Kaya naman ang nangyari ay nung nag-spawn na yung Lord, which was 10-15 seconds after that entire skirmish, na-end na nila yung base. Oh, tsaka nung yung final moments of our highlights, we could see na parang super confident na talaga si Oheb na record this. Kailangan natin bawasan ng another member yung FK para hindi na tayo mahirapan with their defense later on pag sumama na yung Lord. So talagang win-on-way push na nila. Like majority of the team fights parang FK pinananalo. Kaya natin sinabi for Blacklist International, kailangan lang nila manalo ng isang team fight para balik na rin yung laban kasi meron naman silang items. Ayan, kita natin, lumamang pa nga sila in terms of gold. Yeah. 9-21 yung kill score. Kung sa RG to may nakalagay na epic comeback. Yes! Diba? Tapos meron nakalagay, comeback from a deficit of 13. Oh, yan. 13 ba? 13. 9 Tama. plus 13. 9, 10, 11, 12. Mali! Yung dulo, Isa-isa. mali, girl. Basta yun, comeback from a deficit of something. 12 lang. And grabe yung pinakita dito ng Blacklist International. And ito, every season, I think nababanggit natin to, especially for a team who's wanting to come back. All it takes is for you to make that one crucial Yes. thing to do. Yesterday, it was Haji against Smart Omega. And Yung today, face check, no? Yes. Today, it was Lord JM. Grabe yung paggalaw, no? And yung confidence sa pinapakita ng Blacklist International na it just goes to show that we can't discount them out of the crown just yet. Oh, tsaka parang ano nangyari dito for Lord JM, it's as if na parang naging walking ward siya. Yes. Naging walking sentry. Kasi yung the mere fact na parang he's just all over the place, giving vision to the team, parang yung Blacklist, okay, sige, alam natin yung next step natin. Ito yung information that we have against Falcons AP Bren. And yung lineup kasi ng Falcons AP Bren, yes, very effective siya, pero once kasi na may sabihin na natin hindi nag-intertwine dun sa gusto nilang gawin, parang medyo ma-detract na sila from the path that they wanna take. 4 na English words yun. Napapawawa Thank ko eh. And grabe, no? Especially in a game like Mobile Legends, bang, bang. Yes. Wow. Sobrang laking bagay ng vision na nabibigay mo sa team. So that really, to me, so kung kanina, sinabi natin macro, yung ginawa ni Lord JM, micro. Kasi siya yung gumawa nun, yung specific player na yon. And yun yung kind of dynamics na gusto kong makita from Blacklist International, especially considering na in terms of draft, I would say medyo nahirapan sila i-execute yung meron sila. But then in the end, all is well. Ends well. In the end, it doesn't even matter. Yes, Kung gaano sabi kalaman ng yung famous philosopher. Yes, kahit gaano man kalaman yung kalaban. And yun nga, win-on-way push nila for Falcons April Ben, parang dumulas yung opportunity to them. Just so happen na medyo latter portions of the game na or medyo late game na. So yung Yes. timers ay hindi na rin Mahaba. tumugma doon sa sanang defense na gusto nang gawin. And yes, for Blacklist dito, siguro pinaka-discovery natin all throughout the playoffs is sila na yung tipo ng team na kaya na nilang mag-decide right then and there kung ano yung situation na given to them. Kasi di ba before parang very reactive, Yeah. kung ano yung binabato ng kalaban, bigla lang silang gagalaw. Pero ngayon, sila na yung gumagawa ng way para sila yung magsimula ng gusto nilang gawin depending on the outcome na gusto nilang makuha. And doon pumapasok yung sinasabi natin din na paulit-ulit na sobrang importante na ikaw yung nagdidikta ng tempo ng laro.
Kasi the moment ikaw yung nagdidikta ng tempo ng laro, ang mangyayari is mag-respond lang yung kalaban mo. So I think to me, the biggest factor there is how Blacklist International was able to turn the tide against them. Kasi all throughout the match, nakita natin nakalalamang yung Falcons AP Bren. And yung